Emmanuel, the God with us who saves. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jings de Guzman. Kasama ko po dito si Kuya Joe Domingo. at kami po ay partner sa gospel. Kaya po kami partner sa gospel kasi pag nagkita po kami for many years, wala na po kaming pinag-uusapan kung hindi ang salita ng ating Panginoon, salita ng Diyos. At bago po ang lahat, gusto ko pong pasalamatan ang God With Us Foundation at ETVN po na pinamumunuhan ni Brother Ben Yalong, Director Yalong, na matagal ko na rin pong kaibigan at hindi lang po kaibigan, higit pa ho sa magkapatid. Kaya kami po ay magpapasimula ng series na ang pamagat po ay Spreading the Words of Jesus on Oneness. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. God, Word, they are one. He was with God in the beginning. Then John continued to reveal creation. John wrote, All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men. I and my Father are one. Outside of God, Word, nothing exists. There is no existence whatsoever. Because without him, nothing was made that was made. Sa Tagalog po, pagkalat ng salita ni Jesus tungkol sa pagiging isa o pagkakaisa. Mayaman po ang Tagalog sa salita. Ano, Kuya Joe? And so Paul, who was chosen by God to preach this oneness, said, For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. But now God has set the members, each one of them, in the body just as he pleased. Much rather, those members of the body which seem to be weaker are necessary, and those members of the body which we think to be less honorable, on these we bestow greater honor. But God composed the body, having given greater honor to that part which lacks it, but that the members should have the same care for one another. And if one member suffers, all the members suffer with it. Or if one member is honored, all the members rejoice with it. Now you are the body of Christ and members individually. Jesus further explains this oneness. He said, And lo, I am with you always, even to the end of the age. He never leaves you and me. Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. Jesus says in his own words, He is in you and in me always. He never leaves you and me. If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. A little while longer, and the world will see me no more. But you will see me. Because I live, you will live also. At that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. We are in oneness with Jesus. Then Jesus prays to our Father. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you,
that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me I have given them, that they may be one just as we are one, I in them, and you in me, that they may be made perfect in one. Ito pong series na ito ay naisulat na po sa libro. At ito pong aming program na ito, itong aming video, ito po ang version sa Tagalog. At ang libro po natin na itatalakay, ito po nga po pala yung libro na ating subject sa ating program. Ito po ay 44 sections at 7 chapters. Kaya ang ating programa po ay magkakaroon ng 3 seasons at 13 episodes per season. So, Brother Joe, kinakailangan ba itong program na ito na pag-aabalahan natin pa para ipahayag sa ating mga mabuting nakikinig? Yung mga topic tungkol sa tinatalakay natin ngayon, makahulugan to, makabuluhan pa. No? Sabi, relevant and tamang-tama sa panahon. Dahil ang hinahanap natin ay magkaisa. Sa pamilya lang gusto natin magkaisa. Yung sinabi mo sa oneness, na may iba pang kahulugan, meron kasing karakter yan na mahirap isa Tagalog. Halimbawa, yung oneness, pwede in harmony. Miski gitara ka o tambol ka, mas gumaganda pagka kayo nagkaka-harmonize ang inyong tugtugin. Makakagawa kayo ng symphony, di ba? Itong ano to is may agreement, may concord. Tulad din ng 4 na gospel. Nagkakaisa sila. Coordinated to bring different elements in a complex activity into a harmonious and efficient at saka effective relationship. Cooperative, no? Or involving mutual assistance, magtutulungan. Ang mag-asawa, magkaiba yan, babae at lalaki, magtutulungan sila para sa isang common goal. Dito sa atin, ang common goal, hindi lang pakay namin ni Kuya Jinx, kundi lahat ng bawat tao dito, pakay natin makaakit sa langit eh. Another, may dadagdag ko sa one is, covenanted, may commitment ka, tulad ng kinasal. Kaya nga sabi sa atin, pag kinasal ka, lalo na sa Katoliko, walang hiwala yan. Magkasama tayo, nagpaplano, nangako tayo. Sinasabi mo, mamahalin mo yan, pinapangako mo. Isa pa is, to be one again. Yan ang sinasabi ni Jesus. Atonement, no? O kaya kung hatiin mo yung salita yan, at one man, maging isa muli, o reconciliation. Yung another, kung sa negosyo, kung tawagin natin to, synergy, interaction at cooperation at iba't ibang, nung engineer, yung doktor, yung secretary, yung salesman, at kung sino-sino pa, para makaproduce ng isang napakalaking benepisyo sa lahat. Kaya yung pagkakaisa, mahalaga ito doon sa Biblia natin. Nakasulat yan sa Mateo 12:25. Si Jesus nagsasalita dito. Kaya yung tinutukoy dito ni Kuya Jing sa libro niya, yung mga sinabi mismo ni Jesus, ni Jesus, yung ating Panginoon. Ang bawat kahariang maglalaban-laban at ang mga mamamayan na ay babagsak at ang alinmang bayan o sambahayan, sila ang naglalaban-laban ay mawawasak. Dagdagan pa natin sa isa pa. Mateo 12:30, ang hindi ko kasamang magtipon ay nagkakalat. Yung nagkakalat, nanggugulo, nambubulabog at pinaghihiwa-hiwalay at pinagbabahabahagi ang mga taong magkakasama. Parang yung mag-asawa, pinag-away mo. Yung magkaibigan, pinag-away mo. Kaya sabi, sa English, those who do not gather, scatter. At yan, kalabo ni Jesus. Sinabi niya, sino ba ang nagpapakalat, ng gugulo, ng bubulabog? Sabi yan sa Juan 10, talata 11, 12, yung lobo, the wolf scatters the sheep. Yan yun, Kuya Jing. Kaya dapat pagpatuloy natin dito. Kasi kung tayo mismo mga Kristiyano, magkakaiwa-hiwalay, papaano pa yung mga ibang mamamayan? Na dapat tayong buong mundo, lahat ng tao, dahil anak lahat tayo ng Diyos, dapat magkaisa tayo
at magkasundo doon sa tama. Gaya po ng sinabi ni Brother Joe, ito pong oneness, ang aming layunin po ay habang nandito tayo sa lupa, dahil sa pagkakaisa, oneness, maligaya tayo. Maligaya ka na, at the same time, pupunta pa tayo sa langit pagdating ng araw. So, ano pang gusto mo? Maligaya ka na, tapos pupunta ka pa sa langit, hindi ba yun ang gusto natin lahat? Tapos, alam niyo po, ang opposite ng oneness is division. Pagkabahagi. Ang devil comes from the word division. Paghahati. Paghahati. Ang demonyo wala nang ginawa kung hindi hatiin. Hinati si Adam at saka si Eve. Hinahati lahat tayo ngayon. Kaya dapat, tayo ay magkaisa para mabuo tayo. Kaya sabi ni Jesus Christ, your father is the devil. Pag hindi kayo nakikinig sa akin, your father is the devil. At he is the father of lies. Very divisive yun. Sa totoo lang po bago namin ma-conceptualize itong program nila, kami nila direct Brother Ben, nararamdaman ko po na pinipigilan tayo nitong Kalaban. Nandiyan ata, brother. Okay. So, ito pong ating episode 1, umpisan po natin sa introduction na oneness, ito pong sinasabi. Sa buhay po natin dito sa mundo, hindi natin alam kung anong nangyari sa atin o nangyayari nung bago tayo pananganak, before we were born. At alam din po natin na pagdating ng araw, tayo sa kabilang buhay, mamamatay. Mga ilang tao po naniniwala na pag namatay ka na, tapos na buhay mo, wala na. Kaya yung pong mga yun, karamihan sa kanila, natatakot mamatay. Yung po namang iba, meron silang idea, sabi nila merong eternal life, lalo-lalo na yung mga Kristiyano. Kaya lang, mukhang ang pagkapaniwala nila ay hindi buong buo. Kaya marami rin sa kanila ang hindi natatakot mamatay. Kung alam nila na magandang buhay doon, pero natatakot pa rin mamatay kasi medyo siguro ang faith kulang. Ikaw, Brother John, natatakot ka ba mamatay? Hindi nakakatakot mamatay kasi kung iisipin mo na mas maganda ang paroroonan mo. Doon tayo kailangan magkaroon ng paniniwala o pagtitiwala. At kung ano ba yung sinabi ni Jesus doon? No? Ngayon, ano ba yung kamatayan na yan? Mababahagi natin ang tao sa balat ng lupa sa dalawang klase. Muna, pero marami yan Yung isa, yung mga tawagin yan sa English, mga nihilist. Ang paniniwala nila, pag namatay na, wala, basta wala. Annihilated nga sabing gano'n. Yan doon ang galing yung word na annihilated. Yung mga taong yan, habang nandito sa mundong to, mas gusto nila sabi, enjoy na tayo rito. Ganun ang niya, tapos wala ka na maasahan. Pero may isang grupo ng tao na karamihan to sa buong mundo, sa iba't ibang klaseng relihiyon na paniniwala, kung tawagin nyo, naniniwala sa creationism. Sa creationism, mahati natin uli sa dalawa yan. Unang-una, ba't itong mga taong to naniniwala na mayroong creator? Pag tinignan mo ang nature, ba't ba nandyan yan? Yung nanay tatay ko, saan ba galing yan? Pag inugat mo yan, tuloy-tuloy yan. At yung mga nilikha, may sinusunod na batas. Kung tawagin, may mga natural laws. Sa mathematics lang, may natural law. 1 plus 1 equals 2. Biski magpunta ka sa Japan, 1 plus 1 equals 2. Magpunta ka sa Russia, 1 plus 1 equals 2. Yung mga algebra laws natin, ganun din. Yung calculus natin, ganun din ang rules. Yung science na lagi namin napapag-usapan ni James, mahilig din kami sa science. Yung sinasabing first law of thermodynamics, sabing ganyan. Energy can neither be created nor destroyed, but can only be transformed from one form to another. Science yan. Ibig sabihin, yung nuclear, pwede mo maging kuryente, o pwede mo maging pampalamig, pwede maging hangin yan, nagagawa mo yan Nagiging radyo, radio waves, katulad ng ginagawa ngayon, na isa-save pa yan,
Yun ang mga laws. Therefore, kung merong sinusunod na yung pagka yung buto ng mangga tinanim mo, mangga tutubo, may sinusunod yung buto na yon. Pag yung dalawang kambing, nagtalik yung dalawang kambing, manganganak ng ano yon, kambing din. So because merong ganyan, kung may batas, merong lawmaker. Sino yon? Kung nandito tayo, may lumikha. At kung merong batas, merong sumusuway dyan sa batas na yan. Tao lang ang sumusuway dyan. Ngayon, kung may sumuway na tao, may justice. Kung walang justice, swerte ng mga masamang tao. Na tama sila, magpakasarap na lang tayo, wala naman na, wala lang sabing ganon. Pero kung may justice, matatakot yung mga taong yon. Kasi may pagbabayaran. Hindi pwedeng wala tayong ibayad, meron tayong tinanggal, no? Pangalawang katangian ng creation, may sequence. Sa pag-aral sa eskwela, grade 1 ka muna, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Hindi pwede pagpasok mo, grade 7 ka muna, tapos grade 1, tapos grade 3, tapos grade 9, ganon. Walang ganon. Susunod ka muna ganito. Kaya may order. Pag mayroong order, may nag-order nun. Another rules yun, no? May sequence yan, no? Kaya yung paglikha ng Diyos, lumikha muna siya na walang hindi nakikita, katulad ng mga anghel. Pagkatapos mga nakikita na, yung mga physical. At yung mga physical na yan, ang pinakarurok, tuktok ng pinagmamalaki na pinakatangi-tanging nilikha ng Diyos. Nilikha niya ng bandang huli. Tao. Tayo yun. At iba yun nung nilikhain tayo. Nung nilikha ang lahat, sinasabi niya lang, likhain natin, likhain to, let there be light, let there be light. Pero nung tao, kamay niya Kakaiba yung tao. At ang tawag niya doon sa tao, anak ng Diyos. Pero tayo bilang tao, at bilang anak ng Diyos, tayo ang magpapatakbo nitong nilikha niya, lalo na itong lupang to. Yun ang utos sa atin. Paglaki natin. So we are the stewards. Ngayon, doon sa creationin, tayo naniniwala tayo sa resurrection. Para yung magbabayad, kailangan magbayad. Yung parurusahan, dapat maparusahan. At merong kabahagi naman, rebirth na yun sa kanila, reincarnation. Na tayo sa Kristiyano, o sa lahat ng halos ng Kristiyano, niniwala tayo sa mabubuhay tayong muli. Okay, palagay ko sa pakikinig nyo ngayon kay Brother Jong, baka mag-uunahan na kayo sa langit. Ngayon po, ipagpapatuloy na sa introduction pa rin po tayo. Marami pong taong naniniwala sa Diyos. Meron din pong hindi naniniwala. Ngayon, marami na pong naisulat tungkol sa ating Panginoon. At isa pong naisulat ay ang Christian Bible. Ito po ay collection ng maraming libro. At sa statistics po, ang Christian Bible, 33% ng tao dito sa mundo, yun ang binabasa nila. At sabi nila, ito, merong 22 out of 100. Ang binabasa naman na basis nila, yun pong Quran na sinulat ni Muhammad. Tapos, ang sumunod, yung sinulat ni Hare Krishna, 14%. At ginagamit ng mga Buddhist, 7% po naman. Ngayon, ito pong librong Oneness ay tungkol po sa aral ni Jesus. Doon sa Christian Bible, New Testament po. Hindi po natin masyadong pupuntahan yung Old Testament. Kung hindi, mga 20 years tayo dito. Doon po tayo sa New Testament. Ngayon, doon po sa New Testament, ang ginawa po namin dito sa libro is pinag-merge namin ang 4 na ebanghelyo. Kasi po, yung pong salita ni Jesus Christ dito kay Matthew, nagsinusuportahan ng salita niya tungkol kay John. At yung salita ni John, kuminsan, sinusuportahan ng salita doon kay Matthew, Mark, at saka kay Luke. Sa
Sa tingin mo, Brother Joe, tama ba yung ginawa natin dito na pinag-merge natin? Karamihan kasi pagka nakikinig tayo ng homily, isang verse lang tinatalakay nila, either John, Mark, or Matthew. Pero dito sa atin, ang ginawa nito nagsalita si Jesus dito kay Matthew, tapos yung salita nito kay John, sumunod doon sa kay Matthew. Ano sa tingin mo, Brother Joe? Is this an advantage o nakaka-confuse? Doon sa masugid na mag-aaral, kahit ano doon sa dalawang approach na yon, pwede kasi yun naman Biblia, basahin mo ng isa o basahin mo ng lahat na sabay-sabay, iisa lang ang patutunguhan. Parang isang naganap na insidente sa labas, may 3 cameraman o reporter. Yung pananaw niya doon sa kantong yon, yun din ang istorya, pero meron siya napupunan na iba, na hindi napupunan ng iba dahil nasa likuran yung nagaganap. Tapos itong nakapaligid, yung 2 pang cameraman, sabihin natin San Marco yung nauna, itong si San Mateo dito, tapos si San Lucas doon ang camera niya. Tapos nagkwento sila. May naganap na ganito. Ang mahalaga rito, unang-una, pare-pareho lang kinwento si Jesus. Pangalawa, ang masaya, yung sinasabi nga ni Kuya Jing, kung tawagin niya synoptic, yung isang pananaw. Tama yung sinasabi. Iba pagkakabigas, pero tama rin yung konteksto ng kinikwento. Kaya, totoo yung nagaganap. Pangatlo, kanya-kanyang style ng panunulat Kasi kung titignan nyo, si Jesus, nagkalat lang ng magandang balita, 3 taon lang. 30 years old siya, sabi sa Biblia yon. Nung umpisa isulat ni San Marco, yung bahagi ng kwento niya, nag-umpisa siya, 30 anyos na si Jesus. Kaya nagsimula siya kay Juan Bautista. Pero si San Marco, nung umpisa niya isulat ang buhay ni Jesus, nag-umpisa siya doon kay Abraham. Nilista niya ang lahi ni Jesus. Tinuos niya, 14 na henerasyon o salin lahi, 14 na salin lahi, 14 na salin lahi. Kaya tama, dapat lang na tawagin siyang anak ni Haring David. Etong si San Lucas, nag-umpisa naman siya panahon ni Adan, sa panahon ni Adan. At sa bandang huli, si Juan, nag-umpisa siya bago pa magkaroon ng paglilikha ng creation. Napakaganda niya kasi mas malalalim, kaya huling-huli si San Juan Pero lahat siya makakapulot tayo dyan. Pero mas maganda na basahin to sa pananaw ng mas maraming witness. Sabi ko po kanina na kami ni Brother Joe, wala na kaming pinag-usapan kung hindi gospel. Wala na talagang iba. Pagkita namin parang na kaming parot, puro gospel ang pinag-uusapan namin. Bakit po namin pinag-uusapan ng gospel? Kasi kami pong dalawa ay parang nakapanood ng napakagandang sine. Kayo dyan pag nakapanood kayo ng magandang sine, napanood nyo na pareho, pinagkwekwentuhan nyo pa. Tapos kakain kayo, pagkwekwentuhan nyo pa yung sine. Tapos kung maaari, panuorin rin nyo uli. Wala nang katapos ang pagkakwento yung magandang sine. Ito pong magandang balita. Talaga pong parehong nagagandahan kami nitong aking partner sa gospel na maganda. It's too good to be true. Wala na po kayong napanood na sine mas maganda pa dito. Too good to be true. Sa katunayan nga po ang buhay ni Adan at saka si Eve, nakakainggit. Too good to be true, hindi ba? Kung binabasa ko hindi ko ginaganyan ko na yung libro kasi naiinggit ako. Napakaganda yung buhay nila sa too good to be true. Kaya lang, nandyan na si Divisive One. Si Devil sabi niya, ano? Sabi niya, Pag inugat natin yung yung malaking problema, 2,000 taon na problema o higit pa, pambihira, ang dali lang palang ibalik natin yung bawat isa sa atin, maibalik natin na makatutungo tayo doon sa langit, sa pamamagitan ng mga iniwan ni Jesus. Pag pumunta kayo doon sa Genesis chapter 1 at chapter 2, kung paano dinaan ni Satanas na pabagsakin yung 2 mag-asawa na yon, yung naganap doon. Doon sinabi sa Genesis 3:14-15,
kayo ng babae ay laging mag-aaway. Ang binhi mo at binhi niya ay laging maglalaban. Siya ang tutuklawin mo sa kanyang sakong at siya ay dudurugin ng iyong ulo. Ang kalaban ni Satanas ay babae. Makita nyo, si Eva, binigyan ng prutas, si Adan na kinain niya. Si Maria naman ngayon, binibigay din yung fruit niya. The fruit of her womb, Jesus. Kaya pag binasa niyo yung istoryang yon, makita niyo may anghel doon. Black angel. Dito kay Jesus Christ, meron din anghel, si Gabriel. No? Ligtas na tayo eh. Huwag na tayo maniwala doon. Kay devil. Kaya itong too good to be true, na ayaw paniwalaan ng mga tao na ligtas na tayo. Kaya good news. Good news yun. Too good to be true. Oo, binayaran eh. Lahat ng utang natin, lahat. Ba't mo pa pinipilit na ikaw pa ang sumolve niyang problema mo niyan? All you have to do, gayahin natin pamuhay si Jesus. Gayahin natin siya. Sabi niya, if you want to become my kabarkada, disipulo ko, kung magkabarkada tayo, carry your cross daily. Pinatawad na tayo eh. Tanggapin mo na lang. Tanggapin mo lang. At isabuhay mo na. Yung sinasabi niya, gayahin niyo ako, paano ko? Sabi ko na, bigay. Pag hiningi raw yung t-shirt namin, bigay pa rin namin daw yung jacket. Pag sinampal ka sa kanang pisngi, bigay pa yung kabila. Pinabuhat sa 1 kilong bigas sa 1 kilometro, gawin mo 2 kilo at 2 kilometro pa. Ganon. Yun lang ang gagawin natin. Walang mahirap doon. Dahil sabi ni Jesus ko, anong gusto mong ginagawa mo sa iba, gawin ko sa inyo. So yung pagbalik dito ni Jesus, He will come as a judge. Nung unang punta niya rito, He was merciful. Ito yung good news. Napakagandang news na to. Okay. Yung sinabi mo, saka sinasabi natin dito na good news, sa katotohanan eh, lahat ng pastor, pare, saka alam na nila yun eh. Di ba? Parang kabisado na rin nila, mga preach sila. Pero, nagkakaroon pa rin ng iba-ibang paniniwala, iba-ibang relihiyon, samantalang binabasa naman natin ay iisa. Pagka nagkakaisa tayo lahat, nasyon at saka di wala ng gera, maganda na sana. Kaya itong programa natin ay tungkol po dyan sa pagkakaisa. Para magkaisa tayo lahat, may tahimik, wala ng gera. Pero bakit napakadaming relihiyon, samantalang iisa naman ang ating binabasa na nakasulat bilang Kristiyano? Unang-una, doon sa pagdami ng ating mga wika. Pangalawa, sa uri ng pamanalita natin, halimbawa kung magkikwento tayo. Pero tignan mo ha, kung hindi siguro nagsasalita yung mga tao, hindi nagsasalita yung tao, halimbawa meron na disgrasya, makita mo yung mga tao kung saan pupunta ron eh. Tutulong yun eh. Yung may magandang kalooban, tutulong yun. Hindi natatanungin, Katoliko ka ba? Pinakita na ni Jesus yan, Samaritano, di ba? Yung 2 pare dumaan, pinabayaan yun. May mayaman, dumaan, pinabayaan. Pero Samaritano, na ibig sabihin pagano, dumaan doon, kinuha yung ginulpi ng mga bandido ron, dinala doon sa isang matutuluyan at binili niya, gamutin niya yan, babalikan ako. Kung kulang pa ang binayad ko, babayaran ko pa uli. Yan yung sinasabi sa atin. Dahil dapat tignan natin yung kapwa natin sa uri ng pagkilos ni Jesus sa pangangailangan ng ating kapwa. Kasi pag tinanong mo na yan, inchik ba yan? Amerikano ba yan? Itim ba yan? Racist na tayo. Hindi, ba't mo tinutulungan yan? Nangangailangan eh. Doon natin maipaparating yung pagiging kaibigan o kabarkada ni Jesus. Tayo magiging Jesus para sa Kanya. Kaya pag akyat natin sa langit, di ka naman tatanong, kanong member ka ba? Di ba ang tanong niya, nung gutom ako, pinakain mo ba ako? Kaya yung pagkakaiba natin, kasi kinulayan na tayo, ay, mga protestante, ay, mga katoliko, ay, mga ganito, ganyan, di ba? Kristiyano ka nang ay. Sa buhay na lang natin pagiging kristiyano na sinasabi ni Jesus, hindi na tayo malalayo doon sa hinahangad natin na kapayapaan. Yung puso natin na taimtim at malinis nating pagtulong dahil nangangailangan ng tulong, yun ang hinahanap sa atin ni Panginoon.
Brother Joe, napakaganda ang iyong paliwanag. Talagang hindi maawat. Kaya lang... Masaya talaga. Kaya ang oras natin, may marami pa tayong darating na episode. Kaya kami muna ay pansamantalang magpapaalam at maraming salamat sa ating mga tagapanood, ang ating crew, Brother Celso, Brother Ronnie, Brother Ben, at makinig po kayo sa amin uli sa susunod na episode. Sige po, sa susunod na pagkakataon, magkita muli tayo sa susunod na pagkataon.